tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong tuglihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocozias, ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba, na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga taga-Kreteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yung hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kaniya-kaniyang lugar, nakahanda sa anumang mangyari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos,
nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di na magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kaniyang kasuutan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malakas na kataksilan." Iniutos ni Hoyda sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Hoyda ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Ginaba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar ni Matan na saserdote ni Baal. At si Hoyda ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin ni Atalia ang sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip impukin ninyo, ay ang kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang paalala sa atin ng Panginoon na wag daw tayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok daw tayo ng kayamanan sa kalangitan. Paalala lang po na hindi ito aral ng Panginoon laban sa kayamanan. Sa katunayan, binibigyan pa tayo ng Panginoon dito ng mahalagang tip upang magamit natin ng wasto ang kayamanan dito sa lupa at nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kayamanan sa kalangitan. You see, hindi po sinasabi ng Panginoon dito na huwag tayong magkaroon o maghanap ng yaman. Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo nagnenegosyo, kaya nga tayo dumidiskarte para magkaroon ng yaman. Ang sinasabi dito, ang masama ay yung pag-iimpok, yung pag-pile up, pag-store up. Hindi naman po kasi masama ang kayamanan. Ang masama ay ang labis na pagmamahal sa kayamanan. Sapagkat kapag labis nating minahal o pinahalagahan ng kayamanan, kukunin nito ang malaking bahagi ng ating oras, ng ating atensyon, ng ating lakas, ng ating panahon, maging ng ating buhay. Ito yung sinasabi ng Panginoon na kung saan nandoon ang yaman natin o ang pinahalagahan natin, nandun din ang puso natin o ang sarili natin. At yan po ang dapat nating i-avoid pagdating sa relasyon natin sa mga material na bagay sa buhay natin. Na ang pera o ang mga material na bagay ay labis na pahalagahan natin. Kaya maganda pong tanungin natin ng ating sarili. Ang Diyos ba talaga? Ang pamilya ba talaga natin? O ang mga taong mahalaga sa buhay natin? Ang tunay na yaman natin? And then follow it up with this question. Na sila ba talaga ang prioridad ng oras, ng panahon, ng lakas, at ng buhay natin? Sapagkat kung hindi talaga sila ang yaman natin. Hindi talaga sila ang pinahalagahan natin. On the contrary, kung tayo nag-iimpok ng pera, most likely, yan ang pinahalagahan natin. Sapagkat hindi naman po tayo makapag-iimpok ng pera kung hindi yung pera na yan ang siyang uubos ng panahon, lakas at magiging ng buhay natin. Kung hindi tayo magiging puro trabaho na lang, kung hindi tayo magiging puro negosyo na lang, kung hindi kapangyarihan, kasikatan at impluwensya ang ating pahalagahan, hindi po tayo makapag-iimpok ng pera kung hindi natin gagawin yan. Hence, ang pera o kayamanan sa mundong ito ang nagiging tunay nating yaman. And that's a very dangerous thing. Sapagkat kapag ang pera ang siyang ginawa nating yaman natin, o mahalaga sa buhay natin, ang maisasakripisyo natin ay ang mga tunay na yaman at mahalaga sa buhay natin. Kasi ang yaman ay hindi naman tunay na kayamanan. And so kapag ito ang ginawa nating tunay na kayamanan, maisasakripisyo natin ang talagang tunay na yaman. Katulad na lamang po sa ating unang pagbasang napakinggan, nang malaman ni Atalia na patay na si Haring Ocozias, ay sinikap niyang patayin lahat ng mga kamag-anak nito sapagkat gusto niya na siya ang maluklok sa trono. At nagtagumpay naman siya for quite some time. So nakita po ninyo, papatay at papatay para lamang sa kapangyarihan and therefore para lamang sa kayamanan. Buti na lamang at naitakas ang anak ng hari that after 6 to 7 years ay inilantad at yun na nga po ang naging katapusan ng paghari-harian ni Atalia at katapusan na rin ng buhay niya. Dahil hindi lamang po binawi ng totoong hari ang lahat sa kanya, pinapatay din siya. Yan po ang ini-insinuate ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Na ang pera, ang material na bagay ay hindi tunay na kayamanan sapagkat mawawala ang lahat ng iyan. At kung meron man tayo ng lahat ng iyan, iiwan natin yan sa oras ng ating kamatayan. Kaya wag po tayong mag-impok ng mga yan. Again, pwede tayong magkaroon pero wag tayong mag-ipon ng sobra-sobra to the point na ito na ang ating magiging priority talaga. So much so na maisasakripisyo natin ang mga tunay na mahalaga sa buhay natin, ang relasyon natin sa Diyos, ang relasyon natin sa kapwa natin, sa pamilya natin, lalo na manapa. Gamitin lang po natin ang kayamanan sa kabutihan. At nang sa gayon, makapag-impok tayo ng yaman sa kalangitan. Yan din po ang sinasabi ng Panginoon sa Luka 16 verse 9. Ang sabihin niya, gamitin niyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa kapwa ninyo upang maubos man yan ay may tatanggap naman sa inyo sa buhay
na walang hanggan. You see, tama yung sinasabi natin na hindi natin madadala ang ating yaman kapag tayo namatay. Pero ang good news dito ay pwede na nating maipadala ang yaman natin in advance sa kalangitan sa pamamagitan nga po ng paggawa natin ng kabutihan gamit ang ating yaman, gamit ang ating kakayanan. Ito po rin ang dahilan kung bakit sa English version ay maliwanag din sinasabi ng Panginoon, do not store up for yourselves. Huwag kayong mag-impok para sa sarili nyo. Manapa, mag-ipon tayo para makagawa ng mabuti sa iba. Sa gayon, ang yaman ay hindi nagiging para sa ating sarili, kundi para sa paggawa natin ng mga mabuti. Nagiging mabuti ang yaman pag ganon kapag hindi natin ito pinapanginoon, kundi ginagamit lamang natin para gawin ang mga gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Di ba't yun ang laman din ng pagninilay natin kahapon sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin? Nang pagnilayan natin yung parte, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At bahagi ng mga makakain na ito sa araw-araw ay yung pera sapagkat hindi naman tayo talaga makakakuha ng pagkain kung wala tayong pera. Kailangan natin ng pera. Pero anong sabi natin? Yung mga bibigay ng Panginoon na pagkain sa atin araw-araw ay meant para gawin natin ng kalooban niya, para sambahin natin siya at upang tayo at ang mundong ginagalawan natin ay papagharian niya. Gagamitin natin yung blessing na binibigyan niya sa atin para ang Panginoon ay dakilain at ang ating kapwa ay mapaglingkuran natin. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya sa banal na misang ito at nang sa gayon, ang pera, ang kayamanan ay hindi natin mahalin at upang hindi rin naman natin sayangin. Sa halip ay magamit natin upang ang mga tunay na yaman ng buhay natin, ang Panginoon, ang kapwa natin, ang pamilya natin, ay mas lalo pa nating mahalin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo po akong mapanindigan ang katotohanan at ang lagi ko naman ding sinasabi na ikaw ang aking tunay na yaman. Gayun din ang mga taong mahalaga sa akin, ang pamilya ko. Kasama na rin ang dangal ko, ang pagiging anak ko ng Diyos. Tulungan mo po ako na huwag ipagpalit ang mga tunay na mahalagang ito sa hindi ganong mahalaga tulad ng pera. Sa halip, tulungan mo po ako ng wastong paggamit ng kayamanan, ng impluwensya ng kapangyarihan sa mundong ito upang ikaw at ang aking pamilya ang mga tunay na mahalaga ay mas mapagyaman ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin siya. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong magandang Kung tunay mong pahalagahan, tunay mong mahalin sa'yo ang mga tunay na yaman ng buhay mo. lalapit Kung hindi mo isasakripisyo ang mga ito, sapagkat malaki ang pag-isihan natin kapag ang Diyos ang siyang naging secondary lang sa buhay natin. Kung ipagpapalit natin ang pamilya natin, ang kapwa natin, ang dangal natin bilang anak ng Diyos sa mga material na bagay sa buhay na ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Maparin sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin Tanggapin nawa ng Panginoon Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit po nating alalahan at pagdasal sa puntong ito ng misa ang ating mga kakilala na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa kusot at iadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with us. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Makamtan mo man ang langit, di ka rin masisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakopang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakopang halimbawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Marami pong salamat sa inyong tiwala at ang Panginoon na po ang bahalang sumukli sa inyong kabutihan. Yan po ang lagi namin, lagi kong personal na dasal dito para sa inyo. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktan linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.